Isang cat lover, rescuer at stray feeder na LGBT ang humingi ng tulong sa atin regarding sa asong ito na nakita niya malapit sa E. Rodriguez. Durog na ang kanyang mga paa. Nasagasaan daw ito. Pang-5 araw na nung napakuha namin siya. Marami din siyang ibang nilapitan. Medyo may mga konting aberya. Pero sabi ko nga, ang importante dito, mga agapan, madala siya sa vet, mapagamot at maiwasan ba infection at kumalat sa katawan niya ang infection. Sa mga ganitong pagkakataon, emergency cases na ganito, maraming mga rescue ang hindi nakakarating sa vet agad-agad. Kaya akala natin malakas pa, kakayanin nila. Pero pagdating doon, bumibigay dahil kumakalat ang infection o sepsis. Kaya ito yung iniingatan natin. Buti na agapan. Medyo nagtagal kasi ilang beses na nagbukas ang tahe, kinakatkat niya sa kulungan yung tahe. Pero after a month, eto na si Tanggol. Tinawag ko na siyang Tango kasi may pangalan na tayong rescue na ang pangalan ay Tanggol. So kagabi, nandito ako sa Pet Mobile. Pinuntahan ko siya para ma-release. Mabayaran na yung vet bills. Dahil nahihiya na rin ako, malaki ng ating kulang at mga utang pa sa mga dati pang rescues. Kaya nakapagbayad tayo para kay Tanggol, pati yung balanse kay Bogo. Ayan, nakakatuwa, napakasayang bata. Madali siyang magtiwala. Parang hindi niya ininda lahat ng sakit, lahat ng hirap na pinagdaanan niya. Grabe ang sakit siguro ang nararamdaman niya nung na-discrash ang kanyang paa. Pero sa panahong yun, pinipilit niya pa rin kumain, pinipilit niya pa rin maging masaya, at hindi siya naging mailap o galit sa tao. Madali kami naging magkaibigan. Nagpakilala ko sa kanya ng ilang beses ko siyang dinalaw sa vet clinic sa Pet Mobile. Nagwawag agad yung tail niya. Sabi nga nila, parunong umamoy ang mga aso. Kung totoo ka, kung talagang nagmamahal ka o nagmamalasakit ka. Naging madali para sa amin ni Tanggol ang pagiging mag-ina. Sobrang naantig ang puso ko nung nasa sasakyan kami. Nakatitigil siya sa akin. Nakatingin. Parang sinasabi niya, maraming salamat. Thank you. At ako naman, mula sa puso ko, naramdaman ko isang napakalalim na pagmamahal. Ngayong umaga, inilakad ko si Tanggol para makadumi at makaihi. Natutuwa ako dahil naging problema niya nung naka-confine, halos hindi siya dumudumi ng ilang araw. Buti na ngayon, sabi ko nga, kadalasan pag naka-confine at saka ginagamot na ganyan at nakakulong lang, yung metabolism nila hindi masyadong gumagalaw, hindi masyadong nakaka-digest, kaya hindi masyadong dumudumi. Kaya ito, nung naglakad kami, mahaba-haba din, mag-exercise siya para tumibay pa at mga lumakas ang kanyang mga paa para suportahan pa yung kakulangan. Nakadumi siya, nakaihi, kaya nakakatuwa. Hanggang sa oras ng pagka-post ng video na ito, buhay si Tanggol. Malakas, mas mataba, makulit, masaya.